Good morning, magandang araw. Gusto ko lang po rin magbigay ng komento dito sa binawi na permit ng rally dun sa Maisog Peace Rally na gagawin sana sa Dumaguete. Ito po ay binawi at ang sabi raw ay i-reapply. Panoorin po natin ito. Malab na pagbati sa lahat. Maisog na din, pinapaalam sa lahat ng binigay na permit para sa prayer for Israel sa Dumaguete City ay binawi at inasilan ng LGU na naturang City. Ang pangunahing dahilan ay kulang di umano ang kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kalisan sa naturang pagtipon-tipon sa na kung saan gagaluhan ng ating pinagkamamahal at pinagkamilis natin presidente ng bansa, DRRD, Presidente Rodrigo Juan Duterte. Malinaw na isa na naman itong pakana para pigilan ang prayer for peace rally kahit paman sa malaking pagdalbo, pakikiusap ng mga organizers kay City Mayor Remolyo kasama ng kanyang city administrator na si Ms. Lailani Ramon noong May 4, 2024 ng hapon. Matigas na giniit ng alkalde ay sila ang nabigay ng permit dagdag pa ito. Nag-advise pa nga na pwede maaaring i-reapply ulit ang naturang permit na kung saan wala namang sapat na kasiguruhan at kada mabilisang rason kung kailan ito matatapos ang pag-apply ulit ng permit para sa prayer for Israel. Yun ang ating karapatang pagtao sa panlayang pamamayag at pagtipon-tipon. Hindi tayo magtitinag at maisog nating ituloy ang peace rally sa Dumaguete City sa darating na May 7, 2024. Ang tabayanan lang po at i-anunsyo lang namin ang bagong lugar at pagdakusan na naturang peace rally dito sa Dumaguete. Sulong mga maisog, ituloy ang peace rally sa Dumaguete City. Mabuhay ang Pilipinas. So, ayan po ang naging pahayag ng organizer na pinansila daw ang permit at ang rason ay seguridad, kulang ang kapulisan. Pero may pasabi na pwedeng i-reapply. Ngayon po, ang plano ng grupo, kahit anong mangyari, tuloy ang rally sa May 7. Although pagpapalit lang yata ng lugar, pero ituloy pa rin. Yan po yung sinasabi ng mga organizer. At basahin po natin itong naging pahayag o sulat nung ito po ay galing dun sa Office of the City Administrator. Ito po ang nakalagay. This is in Dear Sir Alex Samson, this is in relation to your application to conduct a prayer rally on May 7, 2024 at Patawan, Dumaguete City on the basis of presentation that you will hold a prayer rally. We entrusted a permit for the purpose of. So, yan po, na-issue na po yung permit pero binabawi. Ito po, ituloy po natin. However, we were just informed through a letter from Benjamin Villa which we received on May 3, 2024 that the former President Rodrigo Duterte, Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, Sebastian Say Duterte and their party will be attending the prayer rally. Mr. Villa requested to provide metal barriers and portalets to ensure the security of safety of the
guest in the public. So sa madalit sabi po, yung issue na kulang ang kapulisan, ito na yung dinadahilan nila, na dadating daw si Duterte, dadating si Harry Roque, dadating si Glenn Chong, si Sebastian Duterte. So sa madalit sabi, huwag na po natin itong basahin lahat kasi gano'n na rin naman po ang direksyon nito na binabawi yung permit. Ang ginagawa na lang po nilang dahilan o alibay ay dahil yung seguridad. Sa isang tingin ko o sa isang mabilisang pag-analisa, ang rally po, ang tema ay peace rally, prayer peace rally. So tingin ko wala naman sigurong inaasahan na kaguluhan o ano pa mang masamang mangyayari, although siyempre kailangan din proteksyonan talaga yung mga magrarally, lalo na yung mga personalidad na ika nga involved o malaking pangangailangan dun sa gaganaping rally. Pero sa tingin ko hindi rin ito ang tunay na dahilan kasi kung ating mababalitaan, may nagsabi, may nababasa naman ito, naririnig natin doon, nakikita sa mga platform sa social media na sasabayan ng resign BP Sara rally itong Maisog rally. May permit na yung gagawin nilang rally. Ang tingin ko talaga rito ay mukhang ayaw lang nilang matuloy yung rally ng Maisog at makapagsalita yung mga taong magsasalita at baka may madagdag na namang issue, lalong maapektuhan yung pamahalaan, lalong maging malagay sa alanganin yung paniniwalang ng mga tao kay Presidente Marcos. Pero kahit po wala itong rally, hindi na po mababago talaga yung paniniwala ng mga tao sa mga kakulangan o kabulastugan na sabihin natin kalokohan na nangyayari sa gobyerno. At hindi lang po sa isang opisina ng gobyerno. Napansin na rin po yung mga kalokohan dyan sa loob ng PIDEA, yung mga katiwalian dyan sa LGU, yung mga kabulastugan na ginawa dyan sa Kongreso, dyan sa PCSO, nabulgar na po yung lahat sa mga tao. Hindi nyo na po mababago yan. At ang pinakamasakit nga, yung Pangulo mismo involved daw sa droga. At mayroong mga ebidensya at dokumentong nailalabas pero hindi gumagawa ng action yung palasyo o paano ito i-dispute o paano patunayan na hindi totoo ang lahat. So ito pong nangyayari na ito ay ang nakikita natin ay talagang pagsikil sa karapatang mamahayag at ayaw na lang po nila sigurong makita pa o marinig pa yung ibang sasabihin ng mga taong magiging tagapagsalita dito sa gagawing Maisog rally. So sana po maging maayos at matagumpay itong gagawing rally at matuloy po sana. Hindi naman po sana tayo sa Pro Duterte pero mas maganda na pong marinig din natin kung ano yung mga sasabihin nila at sa parte naman ng gobyerno dapat huwag nilang pigilan o huwag nilang gawing rason yung seguridad para hindi matuloy yung peace rally. Paki-like and subscribe na lang po. Maraming salamat.